ibang plants ang nagka-camouflage para protektahan ang water supply nito. May ilan ay hirap puntahan at yung iba ay toxic. Mas malamig ang semi-arid desert kaysa sa arid desert. Kapag summer doon, mainit, pero lumalamig din pag winter. May tag-ulan din sa mga semi-arid desert. Sa Dominican Republic, makikita ang youngest amber na around 16 to 20 million years old. Take note, youngest to ha? Ang memory hint na ito ay tinatawag na mnemonic device, isang memory tool para maalala ang mga bagay, facts, o kahit anong gusto mong tandaan. Try to see, falling behind. What hurt me? Oh, bring me a higher love. Bring me a higher love. Bring me a higher love. With a higher love, I can think enough. Bring me a higher love. Bring me a higher love. Bring me a higher love. What's that higher love? I can think enough. Bring me a higher Matagal ng pangarap ng tao na makalipad. Libo-libong taon na tayong nag-iisip paano lumutang sa himpapawid. Parang ibon. Sa mga kuweba sa Indonesia, natagpuan ang mga drawing na malasaranggola na ginuhit 11,000 years ago. Baka ito ang unang resibo ng paglipad. Katagalan, maraming inventor ang nagsabi ng challenge accepted. Noong 1400s, gumawa si Leonardo da Vinci ng design para sa aircraft na paaanda rin ng tao. Kaya lang, sablay, kasi tao ang nagpapatakbo nito. Kulang ang energy ng isang tao para mag-take off at makalipad. Sa lahat ng disenyo ni Da Vinci, kailangang magkampay ng pakpak. Hello? Ibon ba tayo? Mismo. 500 years pa ang nagdaan noong 1903 kung kailan ang magkapatid na mekaniko ng bisikleta, sina Orville at Wilbur Wright, ay nakagawa ng bagay na kayang umangat at manatili sa ere. Pinapaandar ito ng maliit na makina at isang piloto. So yun pala ang unang eroplano. Now you know! Ngayon, mahigit 100,000 na eroplano ang lumilipad araw-araw. Gamit nila ang mga natutuhan natin sa Wright Brothers. Hindi tulad ng paglinis ng gubat, ang composting sa bahay ay hindi kailangan ng matinding pagpaplano. Ito ay may malaking benepisyo sa kapaligiran. Nababawasan na ang basura. Nakakagawa pa ng fertilizer mula sa nabubulok na basura. Parang isang uri ng organic recycling? Mga bagay tulad ng coffee grounds, balat ng saging at gulay ay magandang compost material. Nagiging natural na pataba ito na tumutulong sa paglaki ng mga halaman. Isa itong paggamit ng lumang bagay para makagawa ng bago. Ang recycling naman ay isang proseso ng muling paggamit ng bagay na ibinasura na. Sa recycling, natitipid natin ang mga natural resources, tubig, kahoy at energy. Kapag nahiwalay na ang recyclables tulad ng dyaryo, lata at salamin, kinokolekta ito at dinadala sa lugar kung saan ito ay hinihiwalay, linis at pinaproseso for manufacturing. Kapag nahiwalay na ang mga recyclables, bibilhin ng mga manufacturers ang recycled goods. Puproseso nila ito into raw materials at gagawing bagong produkto. Tulad ng ano? Tulad ng papel na pinaproseso sa mill at hinihimay para magamit ulit. Now you know. Alam niyo ba na hindi lang sanga, dahon at prutas ang tumutubo sa puno? Merong tumutubo na di masyadong pansin. Pangmos o limon. Oo nga, yung lumon, tumutubo yan sa matigas sa parte ng puno at bato. Pero, true or false, magagamit ba ang lumon para malaman ang direksyon pag naligaw ka sa lugar? Ang sagot ay true. Kadalasan ang lumot
ay tumutubo sa parte ng puno na facing north para laging nasa lilim. Kaya pag nakakita kayo ng lumot sa paligid ng puno, nakaturo ito sa north. Pero hindi ganito sa southern hemisphere o sa ilalim ng equator. Ang mga lumot dito ay tumutubo ng pa-south naman. Ano nga ba ang lumot? Ito ang bryophyte o walang mahabang ugat na pansit-sit ng tubig. Kaya gusto nila sa dilim o basang lugar para maiwasan nilang magbiyo. Sa halip na ugat, meron itong rhizomes o horizontal steps na kumakapit at nag-absorb ng tubig at nutrients. Siguro nakakita na kayo ng hanging Spanish moss. Ganda! Pero hindi ito lumot at hindi rin galing sa space. Latest ang pangalan! Kasi itong epiphyte o organism na tumutubo sa surface ng plants at kumukuha ng moisture at nutrients mula sa hangin o ulan sa paligid nito. Wow! Nakikita ito sa Southern United States, Central at Southern America. Wala rin ugat ang Spanish moss. Sa halip, ginagamit ito ang mga tiny scales sa dahon para kumapit sa puno. Pero hindi naman ito parasitic, kaya hindi nito nasisira ang tulong sa salita niya. I believe! Maraming panahon na walang ulan, sumadesyento. Every few years, umulan din at nagkakaroon ng super bloom at napupulo ng wildflowers ang desyento. Ganda! Kung saan-saan tumutubo ang mga wildflower. Tulad dito ay native flowers at yung iba ay invasive species na pwedeng may negative effects sa area. Nagkakaroon ng super bloom sa mga lugar na laging umulan. Tuwing spring, napupulo ng orange poppies ang Antelope Valley Poppy Reserve sa Mojave Desert, California. Wow! Ang Great Smoky Mountains National Park sa North Carolina at Tennessee ay may 1,500 different types of wildflowers at ilan sa latutong Wildflower National Park. Masarap mag-sightseeing at picture ng mga flower garden, di ba? Pag sobrang lakas ng ulan, pwede rin magka-flash flood kahit sa disyerto. Malagasa yung tubig kaya mapanganib ang flash flood. Sa mga deserts, hindi masyadong na-absorb ng lupa ang ulan. Kaya pag biglang bumagyo, tatanay ng baha ang hangin at lupa sa disyerto. Pag tuloy-tuloy ang ulan, lumalakas ang flash flood. Kahit anong madadaanan nito, nawawasak. Kaya dapat natin sundin ang paglalakpak ng flash flood. Para safe! Mamaya, mamasyal tayo sa isang kagubatan, ang Redwood Forest. Sa sabi yun, may nagkabagong tanong kami sa inyo. May mainit at malamig na mga desert, pero paano nasusukat ang temperature? Gamit ang thermometer. Ang tanong, sino ang naka-invento ng mercury thermometer? A. Andrew Celsius B. Daniel Gabriel Fahrenheit or C. Evangelist Torricelli? Ano ang sagot niyo sa tanong na? Sino ang naka-invento ng mercury thermometer? A. Andrew Celsius B. Daniel Gabriel Fahrenheit or C. Evangelist Torricelli? Pamilyar tayo sa Celsius at Fahrenheit kasi mga units of measurement ang mga to. Pero si letter B, Daniel Gabriel Fahrenheit, ang inventor ng mercury thermometer at ng Fahrenheit scale. Ang thermometer niya ay isang bulb na may lamang mercury na nakakabit sa isang glass tube. Nagbabago ang volume ng mercury depende sa temperature, kaya tumataas at bumababa ito. Ito ang laging ginagamit sa panukat ng temperature noon bago na-invento ang electronic thermometer. Isang meteorite ang pwedeng naging dahilan ng pagkaubos ng mga dinosaur. Pero araw-araw silang nahuhulog sa Earth. Karamihan sa mga ito ay mas maliit pa sa baseball, kaya wala itong masyadong napipinsala pag bumagsak sa lupa. Ang meteoroid ay kapirasong space rock na pumapasok sa solar system. Nagiging meteor ito kapag pumasok sa atmosphere ng Earth. Meteorite naman ito kung magla-landfall ng hindi nasusunog. Hindi na bago ang makakita ng meteor sa maaliwalas na gabi. Ang mga nasusunog na space metal at rock o mas kilala bilang mga shooting star. Pag ang meteor ay pumasok sa atmosphere ng Earth, pwede itong maglakbay hanggang 130,000 miles per hour. Pero dahil sa atmospheric friction, bumabagal ito. Karamihan sa mga meteor ay nasusunog sa pagpasok sa Earth. Pero halos 500 meteorites ang bumabagsak bawat taon. Ang ilan ay nakarating sa karagatan. Naku, ang hirap hanapin yan.
Kaya halos 5 out of 500 lang ang nakuha ng mga scientists. Nagkakaroon ng meteor showers kung may mga piraso ng comets na natatanggal at nahuhulog sa Earth. Sa meteor showers, pwede makakita ng higit sa 100 meteors bawat oras. Literal na big topic itong next na pag-uusapan natin ay viewers. Redwood trees ang tallest trees sa buong mundo. Higit 360 feet ang taas nito at yung trunks ay more than 25 feet ang diameter. Hindi na ito ang tallest trees, ito rin ang tallest living things dito sa Earth. Wow! Record holder! Makikita mo na ito sa coast ng Northern California kung saan malamig ang temperature. Conifers ang mga redwood tree. Nagproduce to ng cones at needle-like ang dahon nito tulad ng Christmas tree. Pag low humidity, lumiliit ang cones. Pero pag maganda ang klima, lumalaki yung cones at lumilitaw ang mga seeds nito na siyang tinatangay ng hangin. Kung saan bumagsak yung seeds, pwede ito tubo. Pwede sa forest floor, sa mga bundok o sa lupa. Millions of seeds ang napaproduce ng isang redwood tree. Konti lang ang nagiging seedling. Ang redwood tree ay isa sa mga fastest growing trees. Kada taon, mahigit 3 feet ang itinataas ng isang redwood tree. Bakit mabilis lumaki ang giant trees na to? Sa secret ay precipitation. Madalas umulan sa redwood forest kaysa sa ibang kalapit na bubad nito. Meaning, more water equals more growth para sa mga redwood trees. I believe! Ang mga ginamit ni Morris ay basyo ng bote, dishwashing soap, suka at baking soda. Una, nagsalin siya ng suka at tubig sa bote. Saka hinalo ito sa isang measuring cup. Pinaghalo niya naman ng tubig at baking soda para makagawa ng slurry. Naglagay rin siya ng dishwashing liquid doon sa bote. Saka dinagdag ang slurry. At kaboom! Pumutok ang bulkan! Nangyari? Ganito yon. Nung naghalo ang vinegar at baking soda, nagkaroon ng chemical reaction na nagresulta sa carbon dioxide gas. Kulang ang space sa bote para mag-spread ang gas kaya mabilis itong lumabas sa bibig ng bote. Yung dishwashing soap naman dinagdag para maging mas mabula ang pagsabog. I believe! Maraming salamat sa inyong lahat! Today's keyword, finale.